At kumusta po kayo? Annyeonghaseyo? Parang nanibago ako. Parang malamig na talaga. At dahil malamig na, ay sumasakit na naman ang aking pinakatuhod, pinaka-enerhiya dito ng galing pag tumayo eh. Pero ganun po man, patuloy po tayo sa Panginoon sapagkat ito po ang buhay natin. At ang oras na ito ay panahon para sa ating Diyos. At napakaganda po na tayo ay narito sa kabila ng klima, sa kabila ng mga sitwasyon sa buhay. Ay narito po tayo at patuloy tayong sama-samang masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ba'y masaya? Amen! Mayroong tears of joy, luha ng kagalakan yon at tayo ay nasa presensya ng Panginoon, kaya naiiyak tayo. Ito po ay nag-umapaw na kasiyahan dahil we have a God at nangusap ang Panginoon sa ating puso, kaya po natin naramdaman ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po muna yumuko. Let's ask the presence of God into our heart as we hear His Word. Panginoon Diyos, maraming salamat sa patuloy na biyaya at kabutihan mo po sa aming buhay. Tunay na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at Ikaw ang Diyos na aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat sa umagang ito sapagkat kami ay inyong pinagbuklod sa magitan ng isang Espiritu at isang pag-ibig, Panginoon. Salamat sa tagpong ito na kami ay makipagpaniig sa iyo, makapagpuri at makapaghandog ng pasasalamat. Sa bagay ito, nawa banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. At nawa banal na Espiritu ang siyang magpatatag sa aming mga puso at handang tanggapin ang anumang salita na nais niyo iparating sa umagang ito, Panginoon. We humble down sa aming mga sarili before your presence. Patawarin mo po kami sa aming pagkukulang at sa aming pagkakasala, Panginoon. Nawa, ang iyong pangalan lamang ang siyang malalahati sa umagang ito. At ikaw lamang, Panginoon, umitaas namin sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na umintindi. Give us the desire, the wisdom and knowledge came from you, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos namin at wala kami ibang sambahin. Ikaw ang dakilang Diyos at siyang una sa aming puso, Panginoon. At ito yung aking pinasalamatan at pinapaabot, binabalik ang mataas na papuri sa tayong pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo tagapagligtas. Amen at amen. Almost 10 years na po ako sa ministry at sa 10 years na yun, halos nagpipreach na rin ako doon. Ngunit bawat tayo ko sa pulpito, parang naramdaman ko wala akong alam. At lagi akong dumidepende sa pagbibigay ng karunungan ng Diyos sa akin. So ganun po kami mga preacher, ganun po ako. Lagi akong humihingi ng wisdom sa Panginoon, although may experience na sa pag-preach, pagbahagi ng salita ng Diyos, pag-minister. But it is only by the grace of God na tayo po ay nananatili sa gawain ng Panginoon. Batiin niyo po muna inyong mga katabi ng magandang umaga o tanghali sa inyo lahat. Kasi nilalamig kayo eh. Parang nilalamig tayo. At talagang para tayong mga sisiyo na chumuyo, chumuyo naman talaga. Chumuyo na. At malamig man ang ating mga physical na appearances, but our spiritual life still burning. Amen? Ito ay magsusumigla at magniningas ang paglilingkod natin sa Diyos. At ang ating espiritu at kaluluwa ay willing po ito makinig sa salita ng Diyos. Amen? Kung may antukin man dito, pwede naman kayo matulog. Pero bahala kayo. Pero kwarto tayo doon. Pero sa tingin ko, pag salita ng Diyos, ito po ay pakikinggan ninyo. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay buhay. Sa umagang ito, mangungusap po sa ating mga puso, sa ating buhay. Sa isang buwan ng Nobyembre, mayroon pong tinatawag na Thanksgiving Day. Alam niyo po ba yun? Sino pong nagdidiwang ng Thanksgiving Day sa Pilipinas, sa mga church? Sa amin ngayon, Thanksgiving Day ngayon sa Pilipinas. So ito po yung pagdiriwang ng buong taon
ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito po, binuo mo yung buong taon na magpapasalamat ka sa Diyos. Kasi napakahalaga po na magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? And everything, give thanks. Sabi nga ng mensahe natin, give thanks. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat yun po ang napakahalagang bagay na gawin natin. Na kahit po sa Amerika, meron din silang Thanksgiving Day. At naghahanda sila ng turkey. Turkey, no? Inihain nila sa hapag-kainan nila at yun ang pinagsalusaluhan nila pag Thanksgiving Day. But I don't know here, Samonim Cho, Samonim Ho, is there a Thanksgiving Day in Korea? Yes, That you saw? No. Usually in the church, last week is the Thanksgiving Day. Oh, the same also. Yes. So, But Pastor Paul said we just Thanksgiving just Chuseok. yes. We use Chuseok. Just Chuseok for just like Thanksgiving. Thanksgiving Day in our church. Okay. So, ano na siya? Kasama na sa Chuseok pala, yung Thanksgiving Day. Okay. Ngayon sa Amerika, Thanksgiving Day. May turkey din. See? So that's why, thank you, Samuel. So, it's very important na hindi lamang may buwan o linggo na sineselebrate yung Thanksgiving Day, but still, yung Thanksgiving, it must be done every day. Amen. Every second, every minute of your life, you must be thankful dahil, amen, buhay ka pa. Hindi ka nasama sa mga sumakay sa flight, ano ba yun, bumagsak. Malaysian Airlines. At salamat naman yung mga Cebu Pacific na sinasakyan natin. Kunti na lang talaga. Almost. But, dahil ang mga Pinoy ay magaling sa mga second-hand use, hindi pa siya na mabagsak. But, thank you God dahil pabiyahe-biyahe tayo. Kahit yung Cebu Pacific, sinakyan ko na rin siya. Medyo talagang ngarag na. Kung sa jeep yun, talagang marami ng tama. Pero maganda pa rin naman dahil mura siya. Amen? Yung mga uwi rito, nakamura kayo sa Asian Spirit. Asian Spirit. Pagsasakay kayo sa Asia, maging Spirit na raw. Hindi naman, joke lang. Huwag naman. Pagsasakay daw kayo sa Cebu, ilaland kayo sa Pacific. Kaya siya Cebu Pacific. So, patay pa rin ang dating natin. Napakabuti ng Diyos sapagkat sa bawat biyahe, sa bawat pinupuntahan natin, there is the guidance of God. And this guidance is very powerful. Alam niyo ba? Napakamakapangyarihan ng Diyos sapagkat siya ang gumagabay sa atin at siya ang nagdadala sa pinaroroonan natin. Like our Christian life journey. Without God in our journey, sa tingin ko, hindi tayo makakadating. Amen? Sa ating paroroonan. We cannot finish what we started without God. But we should give thanks in everything because there is God na nagagabay po sa atin. So balikan po natin ang kwento ng 10 magtropa. So yung nakaraan, meron tayong 5 tropa. Natagdagan ng 5. So 10 na. So ito, tropa-tropa lang. Para tayo lang, magkakaibigan, magkakaisa po sa gawain ng ating Panginoon. Let us go back at the book of Luke, chapter 17, verse 11 to 19. So, sino po nakita dito ng kitongin? Jesus. Sa inyo, bro? Anong itsura ng kitongin, bro? Maraming? Sugat? Anong kaibahan ng kitongin sa nabulutong? Fingers, the fingers is naagnas, naubos, matinding sugat pagkakitungin. Kadere, no? Kitungin. Siguro kung may member tayong kitungin dito, malamang hindi nyo tabihan. Baka magkaroon din kayo ng ketong. At mahirap magkaroon ng ketong. Dahil masakit ang kitong and your nails will be matatanggal. No? At your skin will be dried, become dead. And there's something like yellowish thing. Alam niyo ba yung nana na lalabas sa sugat? Ganon si Lazarus. May kitong din si Lazarus. At hindi lamang may kitong si Lazarus,
dinidilaan pa yun ng aso yung kitong niya. So yun po yung istorya ng mga lepers. Yung mga lepers, ito po'y sawi sa kanilang buhay. Hindi naman sawi sa pag-ibig. Sawi sa buhay nila dahil maraming sugat sa katawan nila. At itong sugat, pag sinabing ketong, hindi ito basta-basta gumagaling. No? Hindi siya basta-basta mahihil. Dadating po siya ng panahon o ilang kapanahonan ng proseso ng paggagamot bago po magaling ang ketong. Tingnan natin kung paano po nagpasalamat ang isa lamang katao sa 10 kitongin na ginamot ng ating Panginoon. Amen. Ito po ay Jesus cleanses the 10 lepers. So nangyari niyan, on the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. Siguro alam nyo na ito, no? But bear with me with the story. And as he entered the village, he was met by 10 lepers. So dahil sila ay may mga kapwa kitongin, siyempre, si Peter flocks together. Amen? Hindi naman pwede yung kitongin, sasama siya sa walang ketong. Hindi po pwede rin yung walang ketong makikisama sa may ketong. Siyempre, yung may kitong, doon siya sa may kitong makikisama. Sila ay kitong-tong-tong. Tong-tong-tong-tong, pakitong-ketong, alemano. They are the 10 lepers, so they are flocking together. Amen? Napakatindi. Matindi dahil sila'y pare-parehas na may sakit na ganito, so pare-parehas sila nagsama-sama. Amen? Ganito naman kung may sakit ka ng galis aso, doon ka sa may sakit ding galis aso. Sasama. Kung wala kang masamahan, separate mo yung sarili mo. Mahawaan mo yung iba sa galis aso. And then, they stood at a distance and lifted up their voice. So, makikita natin na they are in the distance. They are standing afar off. But their faith was shown. At sabi nila, Jesus, in that time, si Jesus ay parang aktor. Siya ay kilalang kilala. Dahil sa kanyang kapangyarihang magpagaling, kapangyarihang magpakita ng bulag, magpagaling mapilay. And they said, Jesus, Master, have mercy on us. Sinabi nila. And then in verse 14, when he saw them, he said to them, go and show yourself to the priest. Sabi ni Jesus Christ. And as they went, they were cleansed. Verse 15, the one of them, when he saw that he was healed, yung isa sa 10, hindi nito, 10 sila pinagaling, pero isa lang. Sige lang, hindi, no? Nung tingnan pa natin itong isang ito, kung ano ang kaniyang lahi. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, he turned back, praising God. Malayo pa lang, talagang napupuri na siya sa Diyos dahil nakita niya na gumaling siya. At napakaganda po ng kanyang ginawa. He praised God with a loud voice. Kulang na lang, maputol siguro yung kanya litid sa kanyang ugat sa pagpupuri sa Diyos at pagpapasalamat sa Diyos. Amen. And 16, and he fell on his face. He fell on his face at Jesus' feet. At napakaganda ng ginawa nitong kitongin na itong isang kitongin na ito. He gave thanks, giving him thanks unto the Lord. And he is a Samaritan. Pag-aralan natin kanina kay Elder, yung lahi ng Samaritan. Ito po ay kinaiinisan ng mga Hudyo, kinandidirihan ng mga Hudyo. Dahil sa kanilang taga-ibang bayan sila, hindi sila puro Hudyo. Kaya itong Samaritanong ito, hindi katanggap-tanggap sa Israel ng panahon yun. Ngunit siya pa mismo ang nagbalik ng pasasalamat sa Diyos. Ganoon yung kanyang sincere na pagpapasalamat sa Diyos. Then Jesus answered, where are the 10 lepers? Sana yung siyam. Di ba kayo'y 10? Sabi ng Panginoon, where are the 9? Tinanong niya ngayon, siyam. Ako rin nag-iisip, saan kaya napunta yung siyam? Nung nagaling. Malamang. Nung sila'y gumaling at gumanda, kuti, sabay, nagsikanya-kanya na. Bahala na to. Problema mo na yan, bumalik ang mag-isa mo. Basta kami rito, gagawin namin dahil guwapo na kami. Pupunta kami doon sa magagandang babae. Kikipag-diskuhan na kami. Liligawan namin. Ayaw na namin magpasalamat sa Panginoon. Ngunit itong isang ito ay bumalik at nagpasalamat sa Diyos. Tinanong ngayon ng Panginoon, nasaan yung siyam? Verse 18, was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Foreigner pa mismo ang nagpasalamat sa Diyos.
Verse 19, and he said to him, sabi ng Diyos, rise and go your way. Sabi ng Panginoon, your faith has made you well. Amen. I will ask you a question this morning. Do you have a faith? Amen. If you have a faith, you are willing to give thanks Amen. unto the Lord. Amen. Napakaganda to. Yung pagbibigay natin pasalamat sa Panginoon is not just yung testimony pag Sunday, it's not just the everyday living, but ito yung pasalamat na galing sa puso mo. If you have your faith, you have the response and the evidence and the result of your faith. At unang resulta nito ay pagpasalamat sa Diyos, paggawa ng kabutihan sa Diyos, pagsunod sa ating Diyos. Ito po ang sinasabi ng Bible. Napakaganda pong pag-aralan natin yung pagpapasalamat sa Panginoon kung sa paanong pamaraan ba tayo, so paano tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Kung anong mga bagay ba ang pasasalamatan mo sa Diyos. Well, kung iisipin ninyo, napakadami po. Amen? Maraming bagay na pasasalamatan natin sa Diyos. Ngunit ano ba ang mga pinakaunang pasasalamatan mo sa Diyos? Isip-isip po kayo. Ano po ang pinakaunang pasasalamatan mo sa Diyos? Life. Life? Your life? Amen? Ano pa? Your wife? Pwede. You are not thankful to your wife? Wala namang na-agree sa akin, ha? Paso kayo. Pwede lang sa ulo sa nanay ito. I will take her back to his family. Because I don't want this. Since we... wala, may ganun ba rito? Wala akong ganun, ha? We should love our wife and husband. Ayaw ko nitong asawa kong ito. Pabira naman ito. Napakabaho naman ng medyas nito pag winter. Ay, hindi talaga maamoy. Isasauli ko na sa pamilya niya. May ganun ba? Wala naman. Marami pong bagay na dapat pasalamatan sa Diyos. But the major thing is the number one na pasalamatan po natin sa Panginoon kung ano? Salvation. Napakahalaga po yan. Yung ating kaligtasan. Okay, you have to tithes for your whole. Kung meron na kayong whole, may salary. Wow, salamat Diyos. Dahil ang salaring ito ay galing sa inyo at mairaos sa kahirapan ng aking pamilya. O maganda yun. Magpapasalamat kayo sa buhay na natanggap ninyo at maganda yun. Pero number one, you should be thankful for your salvation. I think that leper come back to Jesus Christ. Number one, pasalamatan niya doon. He was being healed and then the salvation comes. Because God said, go, arise. Your faith made you well. Now, if you have your faith, you have your salvation. Amen. Tama ba ako? Amen. Hindi mawawala na kapag ikaw ay may pananampalataya ay hindi ka maliligtas. Because sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, alam na natin to. By grace, through faith, you are what? Saved. Amen? Ang ibig sabihin, mayroong pananampalataya ka, maligtas ka. At ang unang pasalamatan natin sa Diyos, una sa lahat ng mga bagay is that the salvation God given us. This is very important. Maaaring alam nito, but ipapalik natin to, ipaunawa natin to, na ang nagbigay ng kaligtasan natin ay ang ating Diyos. By faith alone, no? Jesus Christ save us. Ito po ang sabi sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34 to 35. Give thanks unto the Lord. Why? For He is good. Ito po napakaganda lagi kong sinasabi. And His mercy endureth forever. And say, save us, O God, for our salvation. And gather us together and deliver us from the heathen. That we may give thanks to the holy name and glory in Thy praise. Wala pong magbibigay ng kaligtasan sa atin, only God and God alone, through His Son, Jesus Christ. That is the personified grace of God. Amen. Amen po ba? Amen. Lahat na ba ay may grace sa kanyang buhay? Amen. Jesus Christ. Amen. Yan, napakaganda po niyan. At sabi po ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 1 verse 9, Who had saved us, hindi ko masyado mabasa, maliit, and called us according to a holy calling, not according to our works. Yung nagligtas po sa atin ay ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Siya ang nagbigay ng kaligtasan, tandaan po natin.
We cannot boast our good works. And we cannot even fame the good works. Amen po ba? Amen. Alam niyo, kung pwedeng bayaran ng kaligtasan, babayaran ko. Bakit? Napakagandang gumawa ng makamundong bagay. Napakaganda. Ang makabundong material na bagay na ito, napakagandang sundin. At ang pamumuhay ng Kristiyano ay maraming bawal. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. Ay, alin na dito. Amen. Maraming bawal eh. Noon, pwede mong gawin lahat. Ngunit ngayong kay Christ ka na, medyo may umaharap. Amen? Naramdaman niyo ba sa puso niya yan? Amen. If you do a sin, you can feel in your heart the conscience. And sometimes, merong nag-uusap sa kabila. Huwag mong gawin yan. Oh, okay lang naman gawin yan. Huwag mong gawin yan. Ayaw ka ng Diyos yan. Hindi, gagawin mo yan. Amen? Totoo yun eh. Kasi nasa flesh pa lang tayo. At itong flesh is weak and the spirit is willing. The spirit wants the things on God, but the flesh wants the things on this earth. That's why they are rivalry to each other. Hindi sabihin, Kristiyano tayo, hindi na tayo magkasala. Agree ba kayo doon? Mga Kristiyano tayo, we can do sin. But the good thing is that salvation, given by God to us, given by Christ, although we are sinners, we sin, but we have Jesus Christ advocate for our sin. Alam niyo po, past, present, future, pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan. By the blood of Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary, our sins are being forgiven. Okay, Jesus Christ forgive your sin, God forgive your sin, but He will not forget the consequence. Tandaan po natin yun. Sa bawat kasalanang nagagawa natin, may consequence, kaparusahan, pagpapaalala ng ating Diyos. Alam nyo, yung biyaya ng Diyos, yung goodness ng Diyos na una yun. Tanggap natin yun. At yung response natin sa goodness ng Diyos ay ibalik natin yung kabutihan din ng Diyos. Ngunit yung sinabi ko na as a reality, as we are in the flesh, we are not already sanctified, glorified, regenerated. Naintindihan niyo po ako? Amen. Nanuhan niyo po ba? Hindi pa tayo nag-glorify like Jesus Christ. That's why sometimes we cannot avoid sin. We need Jesus, the forgiveness of Jesus Christ, the love of Jesus Christ. Nauna yung biyaya at pag-ibig ng Diyos, although nagkasala ka, but you still continue to go glorifying God and serving God. Amen. Yun po napakalaga na hindi tayo makalimot sa ating Panginoon because He has given us the salvation. Amen. No one under the heaven give the salvation. No, not Allah, the God, the Muslims. Wala po sinabi sa Bible nila na si Allah nag-give na salvation. Not the gods of this world. Sino po ang kilala niyong mga Diyos-Diyosan dito? Incarnation. Si Baal, si Anito, si Astaroth, yung mga Diyos-Diyosan. Wala po nag-promise ng salvation. Only Jesus Christ, only God promised us the salvation. Na sinabi niya, kung tanggapin niyo ako, panapalatayanan niyo ako, magkaroon tayo ng salvation. And this salvation is eternal. And this salvation is immortal. Amen? Amen. Yung mga taong gusto nitong maging immortal, ay tanggapin niyo na ang buhay na walang hanggan na inalok ni Jesus Christ. Amen. Who wants to be immortal? Itaas po yung mga kamay. Sige po, gusto niyo maging immortal? Amen. Sa langit! Sa langit! Ay, maging immortal. Hindi rito ha. Mahirap maging immortal dito. Kung ako lang, masakit na yung kasuha ko eh. Gusto ko nang tapyasin yung mga paa ko eh. Doon ako maging immortal sa langit. Amen? Immortal, that means no ending. Our life is no ending. Our life is infinite. No? No end in the presence of God. Amen. So itong kaligtasan na ito, ibalik-balikin mo na ito ay dapat mong pagpasalamatan. You should be thankful for God for every day of your life. He is saving you. Naniniwala ba kayo? Amen. Amen? Na kahit na anong mga ginagawa natin,
wala pang napuputulan ng daliri sa mga kasapi natin dito. Amen? Wala pang nataganan ng pison. Wala pang naipit ng anumang bagay na kahindik-hindik at kagilagilalas na pangyayari. Amen? Because that is God saving you every day. So that's why you should praise God in every day for saving you. Because God is good all the time. And all the time, God is good. But sometimes, the question kanina sa aming Sunday school, Elder, bakit po inalaw na God na ganitong mangyari sa mga Christian na matay sila? But all I can say, and Elder, I can say, that is the will of God. God knows everything. And I can say, God is good all the time. Ano ang sitwasyon sa buhay ko? Magsasabi pa rin akong God is good all the time. Kahit na lumuluha-luha na ako sa sakit, God is good all the time. Kahit namatayan pa siguro tayo, God is good all the time. Pero malungkot na. But still, God is good. Sabihin nga po natin, God is good all the time. Napakalaga po ang kaligtasan na lagi natin po ang pasalamatan sa Diyos. So, naalala ko po yung kwento ng dalawa magkaibigan. Ito, may kwento po tayo. So, dalawa magtropa. Mahilig si Brother Lison sa kwento. Kagabi, bro. Wala na po may kwento. Kwento mo na lahat kagabi. Okay, naubos na ni Brother Lison. Naubos ang tawa nila. So, wala na po may kwento. So, may dalawang kaibigan po na namamasyal sa isang bukirin. Sino pong nakakita na ng mga ranchuhan? Alam niyo po yung rancho? May yard siya, di ba? May bakuran. Damuhan. There is a big yard sa ranch. Tapos may bakod na matataas para hindi makyat ng mga talon ng mga baka, mga kalabaw, mga pusa, aso. Meron pang aso sa wala naman. So itong dalawa magkabarkada, naglalakad po sila. There is a raging bull. Alam niyo po yung raging bull? Toro. Mahilig talaga kayo bumili ng toro. Ano? Alam na alam. Ba't ikaw, pastor, alam mo? Nakikita ako lang. Isang paliwanag eh. So there is a raging bull in that ranch. At sila ay naglalakad doon. At nakita sila ng bull. Raging bull. Yung raging bull, galit na galit ito pag makita ng tao. Sa Pilipinas, wala po tayong doon, yung turo, no? Meron ba? Yung kalabaw lang. Nanunuwag. Nanunuwag siya. So, ganun po ang ginawa ng toro. Hinabol yung dalawa magkaibigan. Maaring anong suot nila, maaring pula pa ang sinuot nila o birthday nila. Hinabol sila ng toro. Dahil ito yung rancho, nakabakod, napakahirap nitong tumakas. Tama? Maaring hanapin mo pa yung exit kung saan yun. Kung nakasarado at wala ka na mapuntahan, tatalon ka talaga sa mataas na bakod. Sometimes, kung mataas ito, hindi mo talaga matalon ito. So, yung isang kaibigan nagsabi, paring dyan, sabi niya, paring dyan. Patay tayo. Masusungag tayo ng toro. Walang tayo mapuntahan at natrap yung dalawa sa bakod at wala na silang mapuntahan. Kaya sabi ng nakupare ni dyan, paring dyan, manalangin ka na. Dahil yun na lang ang alam nila para maligtas sila, manalangin lang daw sila. Walang alam si Jan na panalangin, kundi ang panalangin ng tatay niya. At yung panalangin ng tatay niya sa araw-araw na pagkain nila sa hapagkainan, isa lang. Diyos, kung ano man po matanggap namin, turuan mo kaming magpasalamat. Nakita niyo ba naunawanin niyo? Yung panalangin ni Jan, Lord, kung ano man tatanggapin namin sa turong ito, turuan mo na lang kami magpasalamat sa iyo. Because Lord God is good all the time. You are good all the time. Kung masungag man kami dito banda, aray ko. Salamat mo na lang kami magpasalamat. At hindi panalangin, So sinabi niya na, gagayahin ko na lang ang panalangin ko ng ama ko na, Lord, for what we are about to receive, Lord, make us truly thankful. Nanginginig siguro yung boses niya noon. Andiyan na yung toro, susungagin ka na. Kahit anong ilag mo, kahit anong tadyak mo, sungay yun Sungay yun, susungag sa iyo, patay ka. So, ganoon po. Napakahalaga po na i-acknowledge natin yung ating panalangin sa Panginoon. Number 2, yung ating protection. Hindi po ito namang protection, ha? Hindi ito contraceptives. Baka ang inisip ninyo contraceptives.
Okay, wala po tayong ganun. Andito po tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Amen. Wala tayo sa DOH na mayroong protection. Itong po protection ay protection ng galing sa ating Diyos. Ang napakahalaga po yung divine protection. Why? Bakit pasalamat ka, hindi ka pa nasaniban? Yes. Amen? Amen po ba? Ito yung divine protection ng Panginoon. Sabi kung saniban ka ng masamang espiritu at maglulupasay ka dyan at magbubula ang iyong mata, titirik ang iyong mata, magbubula ang iyong bibig. Ay, napakahirap mong pagalingin nun. Napakahirap mong pagalingin nun pag ganun bagay, no? So, yan pong divine protection, pasasalamatan din po natin sa Diyos. Why? Because Satan is always attacking us. Amen? In every day of your life, Satan is attacking you always, but the protection, the divine protection of God remains on you, remains on me. Wala pong makagawa niyan. That is the power of God, the divine protection He given unto us. At napakaganda po nitong divine protection na to. Although Satan always attacking us, but there is the divine protection of God protecting us from the harm of Satan. Satan always want to harm us. Number one po yung pananampalataya natin sa Diyos. Gustong sirain at wasakin ni Satanas. But the good thing is there is God that protecting us. Naniwala ba kayo? Amen. That there is God is always seeing you every time Satan came to your life, but God will block Satan to destroy your spiritual life. Ako po'y naniniwala doon. Kasi si Satanas, gusto niyang maangkin tayo eh. Alam niyo po si Satanas, ayaw niyang angkinin yung mga nandun na sa labas. Ang gustong kunin ni Satanas ay tayong mga matapat na naglilingkod at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen. That's why this divine protection we have from God, napaka-importante po sa buhay natin. Kung wala ang makapangyarihang proteksyon ng Diyos, hawak-hawak tayo ni Satanas. At malamang, wala ka dyan makikinig sa salita ng Diyos. Amen. Wala ka dyan magpupuri sa ating Panginoon. Dahil wala ang divine protection. Number 2, ang ito po'y pasalamatan natin, ang kalayaan na binigay ng Diyos sa atin. Galatians chapter 5 verse 1. We have a freedom, there is a freedom that Christ has set us free. Kasi dati, alipin po tayo ng kasalanan, but now, there has freedom that Christ set us free. So that's why we should stand firm, and then do not let yourself be burdened again by yoke of slavery. Kung dati, alipin tayo ng kasalanan, ngayon wala na, pinalaya tayo ng ating Panginoon, and that is the freedom came from our Lord Jesus Christ. Amen. The divine protection, the freedom, and the number 3, we have peace through our Lord Jesus Christ. Tatlo na naman po yan. Divine protection, the freedom, peace. Alam ko marami pa, pero ito po yung pinakamahalaga sa buhay natin. Ako po yung naniniwala. Therefore, since we have been justified through faith, are we justified through faith? Sinasabi ko na ang mahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ito po ang mag-justify na mayroon tayong relasyon sa ating Diyos. We have justified through faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pasalamatan ko yan, yung kanyang divine protection, yung freedom na binigay niya sa akin, yung peace na binigay niya sa akin. Walang makapagbigay niyan, only God and God alone. It's only God. The powerful God can give that thing. So pangatlo, una, salvation. Pangalawa, protection. Pangatlo, companion. Ito po, maganda. Companionship. Ikaw ba nagpapasalamat dahil binigyan ka ng asawa? Yung may mga asawa po. Hello? Mr. Lord. Parang tagin niyo pa. Wala akong asawa. Wala. Ayaw ko. Ayaw kong makisama sa asawa ko. I cannot even yoke his problem. Amen? Nagpapasalamat po ba kayo dahil binigay ng Diyos yung asawa ninyo? Amen. Kayo lang. Pero ako din. Nakakasalamat eh. Wala si Mrs. No? Mahirap eh. Mahirap. Nabantay. Hindi dati nung wala siya, pwede ko pang anuhin eh. But now, I cannot tell the You're single. Ma-outside ako lang buo siya sa akin. Ako, baliktad eh. So, are we thankful to God that we have a companion? Amen. Amen?
Kung wala kang kasama sa buhay at mag-isa ka, abay, masaya ka ba? No man is an island. Amen? At kailangan mo ng kumpanyon. Kailangan mo ng asawa. Amen? Kung wala pang asawa dyan, ay umpisahan mo ng manalangin at umiyak sa Diyos. At lumuhod. Amen? Ayaw ng Diyos na hindi ka bigyan ng kaligayahan. Amen? Parang walang nag-amin ng mga dalagang binata. Ayaw pa mag-asawa. Mahal daw ang bigas. Talaga naman pamahal ang bigas at hindi na mabura yan. But napakalaga po yung kumpanyo natin. Na nandyan siya, makakasama mo, kasama siya, magkasama tayo rito sa pagpupuri ng Diyos. Ito po yung pasalamatan natin sa Diyos. Well, Thanksgiving dito, pasalamatan mo na mayroon kang kasama sa buhay, na mayroon kang kapatid, no? Na mayroon kang makasalamuha, mayroon kang makasamang umuwi sa Pilipinas, abay, hindi ka malungkot. Amen? Companionship. Ito ay companionship na bigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat mo itong pasalamatan. Sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4, sabi ni Pablo, I urge them first of all that petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all men. Pasalamatan nyo dahil meron kayong mga kasama. And then for kings and all those in authority that we will live peacefully and quiet life in all godliness and holiness. This is good. Amen? Sabi ng Panginoon, ito'y maganda kung meron kayong ipapanalangin nyo sila na maging maayos ang inyong pamumuhay. And verse 4, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So napakalaga po malaman natin at magpasalamat ka dahil mayroon kang kasama sa iyong buhay. May kasama ka sa kundyang, pasalamat ka. Amen? Napakapalad po natin. Halimbawa yung mga wulong boys. Pagka isa lang yun, wulong boy lang yun. Tatlo na sila, wulong boys. Amen? But Marlon, pag mag-isa ka lang doon sa wulong at ikaw lang magpupukpok, anong pakiramdam? Okay lang tayo. Okay, iwanan nyo na mga two boys. Malungkot, di ba? Hindi mo pwede kausapin mo yung mga bakal. Oo, baka may sumagot yung bakal. Ayun, napakahimala. So, pasalamat dahil may kasama ka. Amen? Na maglilingkod sa Diyos. Sabi, naglingkod siya. Masaya kami naglilingkod. Ito'y biyaya ito'y galing sa Diyos. Pasalamatan mo. Ito ay pagpapala ng Diyos. Binonus ng Diyos sa'yo yan. Amen? Hindi ka binigyan ng asawa na hindi mo minahal or asawa na hindi mo talaga ito para sa iyo. Amen? Naintindihan niyo ba ako? Parang ang gulo ko na. Parang ako nang nagugulo. Parang sinabi ko na sa asawa ko na ayaw ko na sa asawa ko, Panginoon. Isasauli ko na siya. Hindi naman. Joke. Hindi ko sana siya papuntahin dito pag walang... Alam niyo na yun. Amen? But God do the works, all things. I believe that God is the planner of all things. Amen. Pagka ang asawa nyo dati, nag-asawa kayo, hindi mo mahal, alam ko, ang pagmamahal, napapag-aralan yan. Amen? Dahil nandun yung relasyon ninyo na may kasama ang Panginoon. I believe that God will be the center of your relationship. Yung mga asawa nandun sa sa Pilipinas, alagaan natin sila. Amen? Alam nyo, ang babae, sila po ang weak vessels. Weak vessels, mahina, marupok lang po sila. Tayo mga lalaki, yung nagdadala sa kanila. That's why, napakalaga na mahalin natin yung mga asawa at mga babae po dito sa church. Amen? Agree ba kayo mga lalaki? Amen. Every woman in this church, we must love them. What kind of love? Showing the love. That as men, we will guide them. Because they are weak vessels. As amen, din man sinasabi pinagmayabang na kami lalaki na lang malakas pag sinuntok namin kayo, may kalalagyan kayo. Hindi po ganoon. I mean, the head of the family is always the mother and the father. Amen? Pero baliktad na ngayon. The head of the family is the mother. I don't care. It's okay. Because I'm kind lang. I'm kind. Sumusunod lang tayo sa mga asawa natin. Mahal natin eh. Amen. Bye. So, you have your companion. And you are not alone. Amen? We are not alone in the presence of God. We are not alone in serving God. We are not sad. Amen? Because may kasama ka. Makita ko lang kayo sa linggong ito, ay masaya na ako.
Makita ko lang kayo, si Brother Rico, makita ko lang, Brother Eric, makita ko lang, Brother JR, Brother Marlon, lahat na kayo, hindi ko na isa-isahin. Masaya na ako. Tumas na kamay si Bagmar. O sige, Bagmar. Huwag ka na umabsent, ha? Absent eh. Kaya ako yung malungkot pag ganun. Tumas ka kasi ng kamay, joke lang. So, you should be thankful for you are not alone. Amen? And may bisita tayo, si Sister Joy, dinagdag ng Panginoon. Ito yung prayer natin, Lord, add more souls. Amen? Kahit na may nanghihina mga kapatid natin, but I know, I have a belief that babalik pa rin sila. Amen? Someday, in God's time, sama pa rin natin silang magpupuri sa Diyos. So, we should be thankful. We are not alone. Your church family, your family, and your friends. It's the gift of God that should be thankful. We should be thankful for it. At ito pong panghuli, unang-una, nakikita nyo ba? Hulaan ninyo kung ano. Dami. Dami, no? So, marami pong pasalamatan sa Diyos. Hindi ko na isa-isa. Kasi napakadami talaga eh. Yung diet mo, pasalamatan mo sa Diyos yan. Nakita nyo ba yung diet? Yes. Nandito ba yung nagda-diet? Wala. Meron? Nasa labas? Sa labas. The energy who do exercise. The energy. Diet, the life, the activity, the individuals, the food, the innovation, the source, the body, the consonants, the heart, the environment. We should be thankful. At i-sum up natin ito po yung kalusugan natin. Amay pasalamat, salamat ka dahil hindi ka nakaratay sa higaan. Amay pasalamat ka sa Diyos dahil malakas ka pa at makapagtrabaho pa sa factory. Amen? Amay pasalamat tayo sa Diyos dahil may kalakasan at may yung kalusugan natin at enerhiya natin ay binigay ito ng Diyos. Ay pasasalamatan natin palagi ito. At ito po ay dapat i-appreciate natin that our health is come from God. No? We should remember that our strength, our health comes from God. Our energy comes from the Lord. At our wellness comes from the Lord. At our life comes from the Lord. Huwag mong kalimutan ito. Kasi pag nakalimutan mo ito, parang makalimutan mo na rin ng Diyos. If you will not appreciate, acknowledge that God give you energy, give you strength, the wellness, and your life. Ganun po ang pagpasalamat po sa ating Panginoon. At panghuli na po tayo, ay salamat panghuli na. The provision. Who is your Jehovah Nissi? Jesus Christ. God is my provider. He is our Jehovah Nissi. Si God nag-provide po sa atin ng mga Bibles, nag-provide ng mga clothes. Amen? Kung hindi nag-provide ng clothes ang Diyos natin, isipin niyo maigi. Kabastusan. Amen? Kabastusan, malamig. Ay, walang kakwenta-kwentang buhay. Kung hindi mag-provide ang Diyos ng bahay. Amen? If we have no home, titira tayo sa labas, sa farm, sa palayan, ano mangyayari? Hindi maging comfortable ang buhay natin. Kung hindi mag-provide ang Diyos ng trabaho sa atin, ano ipapakain natin sa pamilya natin? Kung hindi mag-provide ang Diyos ng pagkain, anong kakainin natin? Mag-fasting na lang tayo pang buhay? Matay tayo. Amen? Kung hindi mag-provide ang Diyos ng sasakyan, abay lalakarin mo mula dito hanggang Seoul. Makarating ka siguro, isang araw, siguro kaya na yun. Kung hindi nag-provide ng furniture ang Diyos natin, abay wala kayong salong, masasalo na lang. Kung walang furniture, kung wala lahat na provide ng Diyos, wala tayong nagagamit. Kaya po, napakahalaga ang pagpapasalamat parati sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, harapin mo, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Nagpapasalamat ba kayo dahil sila ang binigay ng Diyos sa inyo? Amen. Magpasalamat ako sa inyo dahil kayo binigay niyo sa akin. Bahala na kayo kung magpasalamat kayo sa akin. Ang Diyos ang binigay sa inyo. Amen? We should always give thanks unto the Lord because He given you me. He given me you. Vice versa. And remember, wherever I go, wherever we go, we love you in the love of the Lord. Because first,
God loves us. So that's why we always be thankful to God. In everything, we give thanks unto the Lord. Let us all stand. Maybe some people forget to give thanks unto the Lord, no? But it's not the thing. Dapat ang ating laging masasalamatan ay ang ating Diyos na siyang nag-provide. So Job 36 verse 11, He provides all our needs. Those people who live and serve God, they will live in prosperity. That is the promise of God. So pagpatuloy tayong manatili, patuloy tayong naglilingkod sa Diyos, at nagpapasalamat sa Diyos, ito po'y walang kapalit na naman kayamanan sa piling at presensya ng ating Diyos. Napakasimple lang po ang mensahe sa umagang ito. Napakasimple at madaling unawain. Ang isa sa bunga ng paglilingkod at bunga ng iyong pananampalataya ay ang pagpapasalamat parati sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay at ng mga sitwasyon. Maaaring mabuti, maaaring masama, God is good all the time. Let us bow our head and let us close our eyes. Set your heart this morning, mga kapatid. Set your heart this morning. You thank God. Thank you, Lord, for this sister. Thank you, Lord, for this brother. Thank you, Lord, for my elder. Thank you, Lord, for my Samuel. Thank you, Lord, for Elder Park, the Korean brethren. Thank you, Lord, for everything you've done into our life. You are a great God. You deserve the glory and the honor and the thanksgiving. We pray, Lord God in heaven, thank you for your kindness and goodness and your mercy that is everlasting. Lord God, you deserve the highest glory in our life. Yes, You deserve the thanksgiving because you are the Lord of all, the Creator of all things. Continue to provide all our needs. And we know and we believe that you are our provider. Besides you, there is nothing that will provide our needs, Lord. Bless your people. Continue to bestow your grace upon them. And continue to bestow your love and your mercy. Lord, we pray for this church that you will bless this church. Continue to add more saints that will worship and adore your name. And we believe that someday, if we'll be in heaven, we will be joyfully serving you, be with you, wherever you go, God. That is a good promise from you. Precious promise from you, Lord. Thank you for